Yon, magandang araw sa inyong lahat mga kapangil. Magpipitas tayo ngayon ng cauliflower. Tapos magpipitas din tayo ng patolang hindi na sintensyahan. Tapos patolang binhi mga kapangil. Tsaka update na rin sa lahat ng tanim natin mga kapangil. Yung talong ang gusto kong i-update sa inyo. Tapos yung pakwan and then yung ampalaya, yung pipino palaos na yan. Pero bumubunga pa rin mga kapangil, no? So update lang tayo. Tatanungin ko sa inyo kung paano mag pitas ng cauliflower mga kapangil, paano ba yon? Kasi ito yata yung bubulaklak na yata siya eh. Tingnan nyo yung tinanim lang natin dito, tingnan nyo, dito lang yan mga kapangil, natanim dito sa tawag nito, dito hinukay-hukay ko lang yan. Pero tignan nyo nga naman mga kapangil yung bunga ng bulaklak. Pero sa tingin ko mukhang pitasin na yan mga kapangil, oh. Yan, pitasin na yan, organic syempre mga kapangil. Tapos ito mukhang pitasin na din to. Pwede nang pitasin, oh. Maliit lang yung halaman pero lumaki yung kanyang bulaklak mga kapangil. Ito namumulaklak na rin to. And guess what mga kapangil, napakaliit, sobrang liit ng abonong nilalagay ko dyan. Yung organic talagang sobrang liit, konti lang. Kasi ang idea dyan yung lupa medyo maganda-ganda mga kapangil, no? Dun sa pinaglagyan natin, tsaka yung basal natin noon bago natin itanim, hinukayan ko tapos nilagyan ko ng organic sa loob. So yun yung nag-maintain sa kalusugan ng ating cauliflower. Tapos may i-share ako sa inyo dito. Hindi pala advisable talaga, kung iisipin mo talagang hindi advisable talaga, no? Hindi ko naisip kasi ngayon ko lang na-realize na hindi pala pwedeng i-intercrop ito sa ilalim. Kasi pag humangin magagasgasan yung bulaklak niya. So natutunan na naman natin yan dahil sa pagkakamali mga kapangil. So repolyo natin walang sign ng insekto dito mga kapangil, pero sa banda ron maraming insekto, maraming uod. Itong cauliflower ay broccoli natin mga kapangil ay napakatibay, yan o, napakatibay ng broccoli mga kapangil, no? Tapos naalala nyo ba yung napakaliit na napakapangit na talong noon na transplant natin? Yung iba nga yung kanyang bulaklak wala pang kalahating kuko. Ngayon mga kapangil, yung talong natin nilinisan ko na dyan, narotor ko na dito yung talong natin mga kapangil. Eto na siya. So thanks God, maraming salamat. Lumaki na yung ating talong, yan, oh. Yan. So ang idea dyan mga kapangil, hindi ko inalagaan yung tanim. Ayun. Take note of that mga kapangil, hindi ko inalagaan yung tanim bagkos inalagaan ko yung lupa na pinagtamnam ko, yan mga kapangil. So kasi natutunan ko na sa farming mga kapangil, sa farming alagaan mo yung lupa at yung lupa ang mag-aalaga sa tanim. Huwag mong torturin yung lupa para hindi niya rin torturin yung tanim mga kapangil, no? Yan, so umpisa lang to mga kapangil, kasi hindi talaga ako marunong sa farming, lalo lang sa organic sistema ng organic mga kapangil, hindi talaga ako marunong, pero nag-aaral ako. At eto, sa dami-dami ng tinanim natin dito, ampalaya, pakwan, dami, patola, lahat ng klase, sa dami-dami niyan mga kapangil, yung abono na synthetic na commercial na nabili ko mga kapangil, 3-4-14. Tapos yung nailagay ko dito sa pakwan pa lang, sa pakwan mga kapangil, no? Sa pakwan naglagay na pala ako sa patola, sorry. Hindi na purong organic yun, naglagay na ako sa patola. Pero kung susumahin lahat mga kapangil, ang naubos ko pa lang dyan ay
4 na kilo. Yan mga kapangil, 4 na kilo pa lang yan. Pumitas na ako, nakapagtinda na kami mga kapangil, no. Tignan nyo mga broccoli natin. Yan, hindi na i-sprayan ng ano yan mga kapangil, no, ng yung normal na twice a week, or yung ginagawa ko dati every 3 days. Yan mga kapangil. Tapos pinag-spray ako noon Lunes, tsaka pag nag-spray ako dati Lunes tsaka Biyernes, doon ako nag-spray. Pero ngayon hindi ko na ginagawa yun mga kapangil, no. Ang ginagawa ko na kapag kailangan, doon lang ako mag-spray. So ang ibig kong sabihin, walang definite na program na sa paglalagay ng abono, sa paglalagay ng ano, pag-spray. Kasi di ba may program ka, pero yung ngayon sana mag-abono ka ng urea, pero napakaganda naman yung tanim mo, paano mo lalagyan ng urea yan, hindi naman niya kailangan pa. So parang sa ano din sa tao, no, kapag busog na yung halaman, yung tao, pag papakainin mo pa, hindi na niya tatanggapin kasi busog na siya mga kapangil, no. Yon ang idea na natutunan ko dito hanggang sa ano, dito sa ating nagagawa. Although ganyan pa lang, pero sana ano nyo, tawag dito, subaybayan nyo at makikita nyo yung mga progress dito mga kapangil. Marami pa kasi busy kasi mga kapangil, busy, marami sa personal na buhay mga kapangil. Marami tayong inaasikaso at ginagawa. Mamaya update ko kayo sa ampalaya. Tinalbusan ko na mga kapangil, tinanggal ko na lahat. Okay, so ayan mga kapangil, pipitas na tayo. Pipitasin na natin yan. Hindi ko alam kung paano magpitas yan, pero hindi, bubunutin ko na lang. Bubunutin ko para ipakita sa inyo yung kanyang ugat, tapos kung gaano siya kaliit kumpara sa kanyang bulaklak mga kapangil. Malambot lang mga kapangil yung pinag-anuhan natin, oh. Yan. Ayan, oh. Yan, oh. Yan yung ugat, ganyan lang yung ugat mga kapangil, oh. Tapos yung mga organic na lagay natin, nandyan pa rin, oh. Ayan, may mga uling pa pala dito. Tapos itong organic to. Ayan. Tapos yung bunga, ito siya. Ayan. Ayan siya. Ayan. Oh. Alright. Thumbnail lang yan, oh. So, thumbnail tayo. Ayan. Ganito yung ano, nakikita ko na napakasaya mga kapangil. Ayan, na nakakapag-harvest na tayo ng cauliflower. Pangarap ko lang dati magtanim ng ganito. Ayan. Pero ayan, hina-harvest na natin. Ayan, oh. Ayan, cauliflower. Ayan, oh. Okay. Okay ba mga kapangil? Ulamin na namin to. Napakasaya lang. Ayan, may ano na tayong cauliflower, oh. Ayan, ito dapat nire-regalo sa bagong taon, ay sa ano, bagong taon tsaka ano, Valentine's Day. Tapos yung isa pa, bunutin ko din yung isa. Ayan. So ganito lang kaliit yung kanyang ugat. So siguro hindi ibig sabihin ay dapat magtanim ka sa maliit ay sa malaki. Hindi ibig sabihin na kailangan sa malaki magtanim.
Kahit hukay lang sa paligid, sa bakuran nyo, wala kayong mga manok, pwede na. Hukay lang, yan o. Tinakpan ko ba yan ng ano. So it's a project lang naman to mga kapangil, no. Iba pa yung talagang cauliflower farm na gagawin natin soon. Yung makapagtanim tayo ng ano. Ang pangarap ko muna sa susunod na itanim ay yung 2,000 piraso o mahigit mga kapangil ng cauliflower. Napakasaya lang kasi kahit isang beses lang maharbesan to, nakakatuwa kasi nakaka-harvest tayo ng sarili nating cauliflower. Walang ano maalam dito sa amin magtanim. Ako lang ang bukod tanging makulit na nagtanim dito ng cauliflower, kahit sinasabi nila na hindi mabubuhay dito sa lugar namin ng mga pangbagyong tanim, yan o. So meron na tayo dalawa. Yan. Cauliflower, it's for you. Ayan, cauliflower ba? Sunod sa broccoli. Mas mauna pala to, so mas maganda to. Kaya pala marami nagtatanim ng cauliflower kasi ano yan mga kapangil, na madali lang palang harvestin. Although talagang napahirapan na stunt, nagka-stunt yung kanyang laki. Yan. Ito yung cauliflower pa yan. Pero hindi pa pwedeng pitasin yata. Ito, cauliflower pa to. Ano yun, uod. Ito pwede na yata, oh pwede na. Bunutin ko lang to. Yan. Yan lang oh. Yan lang, ganyan lang yung ugat. Mga kapangil, no. Sabi natin dyan. Pangulam na, kahit pa paano. Subok-subok lang talaga. Kung magkakamali, matututo ka. Kapag hindi ka naman nagkamali, tama yung inala mo, tama ka. Yan. Ito yung ano na nasagi sa dahon ng pipino. Yan, may mga bunga pa dyan. Although ito merong uod, pero hahanapin ko na lang mamaya yung uod. So may 4 na tayo dyan na harvest ng cauliflower. Ayan. Ayan, ang liit na buto. Ito hindi na nakalaki oh. Pero pang ulam pa din yan. Oh. Cauliflower. Yung isa pa. Ito. Yan, magiging pataba na yung mga ano, dahon yan. Pwedeng pang compost. 4 na tayo dito yung cauliflower. Alright. Yan. 4 na. 4 is for you. So Zap, eto pipitas tayo ng binhi na mga kapangil para makaporma na yung mga bunga na maliliit. Yan o. Yan, hindi nakakaporma mga yan namamatay mga yan. Kasi meron tong ano pinapalaki niya, meron to. Yan. Ano lang natin, painit no. Mapunat na din yung pipitasan mga kapangil oh. Sarap pa din ang amoy. Sarap pa din ang amoy mga kapangil no. Meron pa yan. Ito siya. Ano. Yun. Hindi ko na ano.
Yan. Matigas naman eh. Kahit ganun-ganun na lang yung pagpitas natin. Ito hindi ano to eh. Hindi na napitas kanina umaga eh. Bitkin na lang yun din. Ito pwede pa. Ito yung mga bagong tanim natin. Namumunga na sila yan o mga kapail. Namumunga na yan o. So sabi ko nga sa dami-dami ng ginagawa. Hindi nagagawa lahat yung dapat ginagawa sa mga tanim. Yan. Ito pa yung mga isa sa mga ginagawa dapat. Yan. Yan, pagtatanggal ng mga old leaves yun. Lalo pat bagong tanim yan mga kapangil. Yan pa yung mga binhi natin. Marami tayong binhi dito. Init na bilad natin para makakuha na tayo ng ano. Tanggalin ko na to. So ito magiging ano na to, pataba na lang ang purpose nyan. Yung mga dalawa dito, ayan. Maya pipitas naman ako mamaya eh. Yung mga hindi natin napitas nung kahapon. Yung sakit ng ulo mga kapangil. Pipitas din sana ako ng madaling araw, kaso mas masakit na naman yung ulo madaling araw. Yung panahon kasi pabago-bago. Yan mga kapangil namin dyan, ingat kayo lagi. Pwede na mga yan. Ayan o, yung bagong tanim natin to. Ayan. Start na din silang mamunga. Ayan. Ay wala dyan. Doon, dito. O yan o. Ayan, mga bunga. Magaganda rin. Ayan. Yan sa ito, nagrarotobate ako dito mga kapangil. Ayan. Para mas malinis. Pero sa tingin ko ililipat muna natin tong rotavator dun sa pakwanan para may ipakita ko sa inyo yung update mga kapangil, no? Okay, tara. Yes sir, mga kapangil, nandito tayo sa taniman ng pakwan sa farm 2 to. So bale malalaki na tong mga pakwan natin, kaya kailangan na natin siyang i-heal up. Kahit wala pala tayong kalabaw mga kapangil, kayang-kaya nating mag-heal up. Malalaki na yung mga pakwan natin. Yan. Pero lakas ng hangin, 2 araw nagtutumbaan sila mga kapangil. Ito, isa. Malaki na yung mga yan. Tapos pagkalaunan, pala. Kailangan namin ng pala dito mga kapangil. Yan. Or hindi, yung rake na lang. May rake naman tayo doon eh. Yan. Buo yan. Buong ganyan. O tsaka pwede din yung parusa. Mas madali. Okay. Tuloy lang natin. Tagaan natin yung pakwan mga kapangil. Habang papala rin tayo. Actually lahat kami na nagtanim ng pakwan medyo maganda-ganda mga kapangil. Ang namin, pakwan namin. Nakaw, mahirapan dun ah. Hindi ko natansya. Wait lang. Ayan o.
alam ko lang pwede palang pag heel up tong rotavator na maliit natin mga kapangil hindi sana single row ang ginawa ko, double row hindi sana double row ang ginawa ko, single row sana. Ganda Yon, talagang kulang yung isang araw para magtrabaho mga kapangil. Kung wala bang nga lang tayong ibang ginagawa Ngayon ko lang alam itong pag heel up na diatras ng ating rotavator. So kung alam ko na dati pa, hindi na sana double row ang ginawa ko, sana single row na lang ginawa ko para ma-heel up natin ng ganito kahit wala tayong kalabaw. Kasi ang namin dyan kalabaw nag-heel up kami gamit yung kalabaw sa pasabwag, yung tinatabunan dito, tapos may sumasangga yun pero napaka basic na lang pala, nalilinisan na dyan, narorotobate na dyan mga kapangil, nahihil up pa pero may taga heel up yan, ganyan, may kailangan ng kalaykay, pero ayos na yun mga kapangil at least na heel up na yung ating tanim. Tatlo naman kami na sila Alod, si Kuya Jeff, yan naman kami mga kapangil. So ganun na lang sana dati pa, sana ginawa ko ganun ang diskarte natin, pero ayos lang, at least nalaman natin ng mas maaga sa late mas maaga sa late mga kapangil. Ayan, tignan nyo, malinis na tignan, nalilinisan na nga, nahihil up pa ito yung pantay, hindi mas mataas nga to kaysa dito, so which means napakaganda na gamitin. Thank you Lord. May na naman, may tinuro ka na naman sa akin ngayong araw na to. Yan. Kanina pa ako dun sa Ampalaya, ngayon ko lang nalaman to, kumbaga sa notification ngayon lang nag-pop up. Ngayon ang tamang panahon, sabi ng Panginoon Diyos mga kapangil na. Alright, so bukas siguro matatapos ko bukas, tapos meron taga heel up si Alod sa Saturday, yan dyan naman. Yan, kahit walang kalabaw na okay na mga kapangil, basic na. Yan ang rotavator natin, napaka laking tulong. So okay, abangan nyo na lang itong pakwan natin sa atin to mga kapangil kung hindi lang sana hapon na ko dito mga kapangil, talagang mamamalagi na ako dito. Tatapusin ko na sana. So yan, salamat pa rin sa panonood mga kapangil, ingat kayo lagi at maraming salamat sa suporta. Bye bye.